Elizabeth's POV. Natapos sa makabuluhang pag-uusap namin ni Henry na nagpaalam na ito dahil marami pa raw tong kailangan gawin. Okupadong isip ko sa mga nalaman na nakauwi na ako ng bahay kinagabihan. Di pa rin mag-sink in sa akin ang lahat. Hagod ko ang buhok kong naupo sa sofa at yumuko. Bakit ngayon ka lang? Hector's loud voice boomed in every corner of our living room. Sana sinundo mo ko. Kung gusto mo naman pala akong umuwi ng maaga. Puisit. Di ako nag-abalang mag-angat ng tingin dito at nanatili ako sa posisyon ko. Anong pakialam mo? Malamig kong tanong dito. Bakas ang gulat sa mukha ni Hector. What did you say, Elizabeth? Ulitin mo nga. Ang sabi ko, ano pang pakialam mo? Mabilis tong nakalapit sa akin at hinila ko patayo. Mananakit na naman ba siya? At ito pa ang may ganang manakit. What's your problem, ha? I snorted. Wala naman akong problema, Hector. Wala. I answered in a mocking tone sabay hawin ng kamay ko na nakahawak sa akin. Elizabeth, he called me in a warning voice. What? Ano ba? Ang aga-aga po. 7 p.m. pa lang. Late na agad sa'yo yun? His jaw clenched. What is happening to you, Elizabeth? Bakit ka ganyan makipag-usap? Yan ba ang epekto ng pakikipag-lunch date mo kay Henry? Oh, of course he knows. His eyes are everywhere. Bakit pa nga ba ako magtataka kung bakit ito alam na nakita kami ng kapatid nito? Ano naman sa'yo kung naka-lunch date ko ang kapatid mo? Pag ikaw pwede, ako bawal? Quits lang. Nag-lunch date din naman kayo ni Eleonora. Kapatid ko rin yon. Nagsinungaling ka pa nga, at least ako, hindi ko binalak itanggi kasi wala akong ginagawang masama. Hindi gaya ninyo. I did not expect my sudden outburst. Hindi to kaagad nakabawi at ilang sandaling napatitig sa akin bago nakapagsalita. So gumaganti ka. Nang uuyam niyang tanong. Nauuyam? Ako dapat ang mauyam, pesting na laking to. Di makontento sa akin, pati ba naman kakambal ko, di pa rin tinatantanan? I laughed without humor. Tingin mo ganun ako? Hindi ako gaya mo, hoy. Hindi ako para pumatol sa kapatid ng asawa ko. Hindi ka ba nandidiri kasi ako? Oo. My voice boomed in every corner. I screamed in front of his face. He looked stunned. Tinulak ko siya kaya medyo napaatras ito. Elizabeth, don't think of me like that. I did not sleep with Eleanor. Umiling lamang ako. Kahit pa, iba ang galawan ninyong dalawa. Halatang halata na masiya. Itatanggi mo pa? I said I did not sleep with her. Kung oo, noon pa yun nung di pa tayo kasal pero ngayong asawa na kita, ni dulo ng daliri ng kakambal mo, hindi ko hinawakan. You think I would believe in you? Bumabalik lang tayo sa una eh. Ganitong ganito rin yon, Hector. Si Eleanor na pinagtalunan natin noon. Si Eleanor na naman ngayon. Tell me, kung gusto mong gawin ko, gagawin ko, matigil ka lang sa mga hinala mo. Mapanuyong saan ni Hector at sinubukan niya akong hawakan, ngunit lumayo ako. Kahit anong sabihin ko naman sa'yo, hindi naman yun ang susundin mo, di ba? Nag-usap na tayo na magiging setup natin sa pagtingin kay Eleanor pero lumalagpas ka roon sa pinag-usapan. You are showing sweet and thoughtful gestures like you used to be, gaya nung kayo pa. Hindi naman ako manhead, Hector. I'm sorry, Elizabeth, if you misinterpreted. Hindi yun ganon. Paano ba kasing hindi yun ganon, Hector? Okay lang sana kung normal kayong mag-in-laws eh. Ang problema, hindi ganon ang kaso. Alam mo na may nakaraan kayo. Ganon pa ang ginagawa mo. Ikaw ang nagbibigay dahilan para mag-isip ako ng masama sa inyo. Hindi mo yon maaalis sa akin gayong halata kayo masyado. Biruin mo, pati katulong natin napupuna na. Ano pa kaya kung asawa mo? Sa buong relasyon namin, puro pasakit, lungkot at galit na lang yata ang ipinaranas nito sa akin. Bilang na bilang ang araw na masaya. Elizabeth, I was just trying to be nice. Trying to be nice? Effortless ka nga, Hector eh. Hindi ka halatang hirap makitungo kay Eleanor. Masyadong sweet. Nakakasuka. I'm sticking to my words, Elizabeth. Please let's stop these arguments. May pagsusumamo na sa boses nito. Sticking to his words, ha? Talaga lang ha? May nalaman ako. Nag-aalangan pa akong sabihin pero tingin ko, ito ng tamang oras na ungkatin yon dahil ako na ang pinaka naapektuhan sa ginawa niyang to. Anong nalaman mo? He became curious. You just married me because you want to use me, right? To get revenge on Eleanor. Ako na panakipbutas lang, di ba? Why didn't you tell me na dapat pala may anak na kayo ni Eleanor kung hindi lang siya nagpalaglag years ago? Bakit hindi ka naging totoo sa akin?
Pansin ko gumuhit ang pagkagulantang kay Hector. Hindi nito siguro inaasahan na malalaman ko iyon. Who told you this? Mariing tanong nito. Is it important kung sino nagsabi? Sagutin mo ko bakit di ka naging tapat sa akin na ganun pala talaga ang nangyari sa relasyon ninyo ni Eleanor. I deserve to know dahil ako ang naiipit dito at ako ang ginamit mong kasangkapan. Hindi ganun yon, Elizabeth. Hindi ko sinabi sa'yo dahil masyadong masakit ang parting yon na nakaraan namin. At ayokong ungkatin pa ang tungkol doon. Kaya hindi ko na sinabi pa sa'yo dahil hindi naman kailangan. Wala kang kinalaman doon. Anong hindi na kailangan? Kailangan, Hector. Pero bakit parang nakalimot ka sa ginawa ni Eleanor? Bakit bigla nagiging okay na kayo ulit? Kinain mo na bang sarili mong salita? I may sound mocking him, ngunit wala na akong pakialam. Hindi ko yon nakakalimutan, Elizabeth. Ang parting yon ang hindi ko kayang makalimutan. Saan nito? Let us make this conversation short, Hector. Kung nararamdaman mong para ka talaga kay Eleanor, then I will let you go. Handa akong pakawalan ka kung talagang hindi nyo kayang pigilan ang tukso tuwing nagkikita kayo. I am trying to give them solutions na silang dalawang magbe-benefit kahit wag na ako. Yun ay kung makakaya nilang harapin ang panghuhusga ng mundong ito. Husga ng mga taong malalapit at nakakilala sa amin. At higit sasabihin ng mga pamilya namin. His expression seemed shocked and unreadable at the same time. Hindi ito makapaniwala sa sinabi kong handa na ako makipaghiwalay sa kanya kung talagang gusto nito sa piling ni Eleanor. You're kidding me, right? He asked me in disbelief. Do I look like I'm kidding, Hector? I asked too while I pointed myself directly, using my index finger to allow him to search for any humor on my face kung talaga nga bang nagbibiro ako. Elizabeth, separation is not the solution. Bakit? May solusyon ka pang iba? We are not going to separate. Giit nito na tila ba yun isang pinal na desisyon para dito. He is now seeing my worth, isn't he? O talaga nga bang nakikita nito ang halaga ko o yun lang ang tanging gusto ni Hector dahil ayaw niyang mabuko ang dahilan ng paghihiwalay namin kung sakali? Nakakahiya nga naman. I looked at him blankly. Gusto mo pa talaga akong pinahihirapan, Hector? Di ka talaga masaya nang di mo ako pinasasakitan. Hindi ka makontento sa akin tapos hahangarin mong manatili pa ako sa'yo? Nakakasawa rin ang paulit-ulit na pag-intindi ko sa'yo sa inyo ni Eleanor. Paano ang anak natin, Elizabeth? Hindi ba kaya nga sinagawa ang pesting surrogacy na ito para di tayo mauwi sa annulment? Tapos ganito ngayon ang magiging desisyon mo. Para saan pa pala lahat ng ito kung makikipaghiwalay ka rin pala? Nahilot ko ang sariling sentido. He did not even comprehend my words. Still shallow to him. Hindi nito iniisip ang mga sinasabi niya. Hindi nito iniisip ang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Hindi nito inuunawa ang mga epekto nito sa akin, kaya ako nakapagdesisyon na naaayon lamang din naman sa sitwasyon. Kahit pala, gaano mo kamahal ang isang tao, kapag napagod ka na at sa tingin mo, wala na itong patutunguhan pa, matatauhan ka na lang talaga. Hindi ako nagkulang, yon ang alam ko. Naging mabuting asawa ko kay Hector. Sa kabilang banda, sa guest room ako natulog. Hindi rin ako sumabay kay Hector na mag-umagahan at maaga akong pumasok sa trabaho nang hindi ito tinatapunan ng tingin. He tried to start a conversation with me but I refused because I don't want to talk to him. Dahil alam kong mauuwi lamang iyon sa away. Ma'am, good morning. I just want to inform you po na may schedule kayo ng lunch meeting kay Sir Enzo mamaya pong 12 p.m. My secretary informed me nang salubungin niya ako sa harap ng opisina. Okay, thank you, Sammy. Pumasok na ako sa loob ng office. Wala na akong masyadong nasa wisyong magtrabaho, ngunit hindi ko pa pwedeng dalhin dito ang problema ko. I have a lot of work to do. Naalala ko, hindi ko pa nga pala nakakausap si Eleanor at nakakamusta simula nung makabalik ito sa kondo nito. Ang hirap ng gantong may problema ka sa isang tao tapos hindi mo alam kung papaano mo ba siya pakikitunguhan o kakausapin. Gayong galit ka. Nadadamay pa ang anak ko sa mga nangyayari. Kung may magandang naidulot ang surrogacy, yon ay walang iba kung hindi ang batang nasa tiyan ni Eleanor. Inubos ko na lamang ang oras ko sa tambak na trabaho.
Sumandal ako sa swivel chair at mariing ipinikit ang mga mata. I relax my back to take a bit of a nap. I feel sleepy. Maaga pa naman kaya't gusto ko munang magpahinga. Puyat ako. Mamaya pa ang launch meeting ko with Enzo. I heard na may problema raw ito sa supply ng aming production. He spotted some dents of fabric na dinala sa kanila, so he set a meeting to talk to me about his complaints. Hindi naman talaga dapat akong nag-handle ng ganitong problema dahil mayroong taga-ayos nito, but he wants to talk to me personally. Hindi ko namalayan na tuluyan na akong nakaidlip nang marinig ko ang boses ni Sammy na tinatawag ang pangalan ko. Ma'am Elizabeth? Umayos ako ng upo at napahilamos gamit ang dalawang palad ng magising. Sorry, umidlip ako. What time is it? Sorry to disturb you, ma'am, but it's already 11:30. Inaalala ko po baka malate kayo sa launch meeting? Okay, buti ginising mo ko. Mag-aayos na ako, salamat. I fixed myself at kinuha na ang handbag ko at lumabas na. Pagkarating ko pa lamang sa resto kung saan madalas ang meeting place, ay agad ko nang natawnaw si Enzo. He is waiting patiently. I tapped his shoulder, kaya agad itong lumingon. Elizabeth. Tumayo ito at niyakap pa ako bago hinagkan sa pisngi. Anong meron at nagpaset ka ng meeting? Pabiro kong tanong kahit na alam ko na naman kung bakit. Tumawa ito. To see you. Nahampas ko ang braso niya kaya mas sumalakak ito at tinuran niya akong maupo sa bakanting silang katapat. Hindi ako nagkaroon ng oras para i-welcome ka sa pagbabalik trabaho mo, Elizabeth. Masyado akong busy this past few weeks. Saad nito habang nananatili siyang nakatingin. I snorted. Hindi naman kailangan pa noon, Enzo. I waved my hand in front of him to drop that. Kailangan ko pang gumawa ng rason para magpa-appointment sa iyo, Elizabeth. Sinasabi na nga ba, hindi tungkol sa trabahong pakikipagkita nito sa akin. Tss. You always do that. Sanay na ako. Gusto lang kitang makausap para makipagkamustahan. Kamusta naman kayo ng asawa mo? Bakit ang tagal ninyong maghiwalay? Ano? Inaabangan niya ako na maging diborsyada? Lokong to hindi pa rin talaga nagbabago. Malapit na. Sagot ko habang nasa menyong atensyon. Ano kayang masarap for this lunch? Wala akong narinig na tugon galing kay Enzo, kaya't nagtataka akong nag-angat ng tingin at kita ang gulat sa mukha nito. Tama bang narinig ko? Seryoso ka ba o nagbibiro ka lang? Tell me honestly, Elizabeth, nagbibiro ka o hindi? He asked me in disbelief with curiosity. Klaseng interesado tong malaman, kaya bigla akong natawa. Just kidding. Ito ang gusto ko kay Enzo. Simula pa noon magaan na siyang kasama. Tanda ko pa, he hates when he's seeing me with tears. Pero yung totoo, Elizabeth, may problema ka ba? Umiling ako. Wala nga, ano ka ba? Huwag mo nga seryosoin yung sinabi ko. Nagbibiro lamang ako. He looks not convinced. Kung kailangan mo ng kausap, I'm here to listen. I won't judge you, so you can talk to me. He's trying to loosen me up. Tapos iko-comfort mo ko. Tapos, manghahalik ka bigla? Na, wag na lang. Tumawa lamang ako sabay iling. So, meron kang ang problema. What is it, Elizabeth? Hulaan ko. Nagkalabuan na kayo ng asawa mo? Hindi naman mawawala sa mag-asawa ang di pagkakaintindihan, Enzo. Natural na yon sa isang pagsasama. Sagot ko upang makaiwas sa mapanuring tanong na to. Your pretty eyes can tell how sad you are. Look at those puffy eyes. Mugto na. Tapos magsisinungaling ka pa na ayos lang ang lahat sa inyo? Come on, Elizabeth. I have known you for so long. Hindi ka na makakapagtago pa sa akin. I sighed and smiled bitterly. Tama ka na. May problema nga ako. Happy ka na. Tungkol ba kay Eleanor to? Hula niya ulit. Hindi ako nagsalita at napasandal na lamang sa kinaupuan ko. Sabay hagod ng buhok ko. Silence means yes. Napailing to sa pagkadismaya. Hindi ko alam kung bakit siya ganon, Enzo. Naging mabuti akong kapatid sa kanya pero hindi ko na naituloy ang sasabihin dahil sa pag-iinit ng mga mata ko. Magkaroon ka ba naman ng makating kapatid at walang delikadesa sa katawan?
Naalala ko ang sinabi ni Sir Alfonso kung papaano nga bang natsichismis si Eleanor dahil sa pinaggagawa nito. I know some gossip about her. Gusto ko sana itong depensahan sa mga kumakalat na balita. Ang kaso nga lang, ni sarili kong asawa hindi nito pinalampas. Fight for your rights, Elizabeth. Hinahayaan mong harutin ng sarili mong kapatid yung asawa mo. Eleanor is pregnant with our baby. Baka pag ginawa kong kumprontahin siya, baka ako pa maging dahilan ng pagkalaglag ng bata, kaya't iniiwasan ko na mapuno ako. Ang sabihin mo, masyado kang santa. Hindi mo magawa kasi kapatid mo. Ikaw ba? Kapatid ba ang turing niya sa'yo? Sige, simulan natin. Simula pagkabata nyo, anong magandang pinakita sa'yo ni Eleanor? Parang wala. Wala akong nakita. May katotohanan lahat ng sinabi ni Enzo. Pero hindi ko maiwasan na mapangiti. Natutuwa ako at bukod kay Henry, meron pa talagang isang may pakialam sa akin pagdating sa usaping ito. I really appreciate your concern, Enzo. Thank you for hearing me out. Hindi ko alam kung dapat ba sa akin to manggaling, Elizabeth. Ayokong makialam pero pagdating sa'yo hindi ko magawang manahimik. Bakit? Ano yun? Kuryosong tanong ko. I saw your husband with your twin sister into a motel yesterday nearby. It was around 2 p.m. sa pagkakatanda ko. You what? Tila nabibinging tanong ko. I saw them with my eyes. Pauwi na kami ng sekretary ko nung makita namin sila. Papasok pa lang. Your husband was wearing shades and Eleanor, covered by big clothes. Baka nagkakamali ka lang. Kasasabi lamang sa akin ni Hector kagabi na walang nangyayari sa kanila. Kung ako ang tatanungin, hindi rin ako aamin. Naniwala ka na naman na wala talaga. Seriously, Elizabeth? Kung iniisip mong sinisiraan ko lang ang asawa mo sa'yo, nagkakamali ka. My secretary is my girlfriend. Napakurap ako habang napaawang ang bibig. Hindi ko na malaman ang gagawin at hindi ko na makapag-isip ng tama. Sino ba ang paniniwalaan ko? Di na ako nag-aksaya pa ng oras. Mabilis akong pumunta sa Santillan Corp para puntahan ang magaling kong asawa. Tumigil ako sa harap ng sekretary nito. Where is my husband? Nandito ba siya? Nasa loob po, ma'am. May ka-meeting? Pakihintay. Di ko na siya pinatapos magsalita nang dire-diretso na akong pumasok sa opisina ni Hector. Awat-awat ako ng babae pero hinawi ko lamang ito. Pagkapasok ko, naabutan ko si Hector na may kausap na matandang lalaki at agad silang napalingon sa gawi ko nang padarag akong pumasok. I will be back some other time, Mr. Santillan. Your wife is here. I should go now. Meron din akong pupuntahan. Thanks for the deal. You are a lifesaver. Saad ng matanda at nagpaalam ng aalis, sabay tayo. Alright, sir. See you till next meeting. Have a good day. Saad ni Hector. Palabas na ang matanda nang tumigil to sandali sa tapat ko at ngumiti. Lumabas na rin naman kaagad, kaya nanumbalik ang galit ko nang maiwan na kaming dalawa ng asawa ko. Nakapamulsa itong lumapit sa akin. What brought you here, sweetie? Walang salita na namutawi sa akin. Ang agad tumama ang palad ko sa kaliwa nitong pisngi. I slapped him hard na parabang doon ko na ibinuhos ang lahat ng galit at sama ng loob ko sa kanya at sa lahat-lahat na. Matagal tong hindi kumibo at nanatiling nakapaling ang mukha sa kanang bahagi. His jaw clenched at unti-unti humarap sa akin. What was that for? Tanong nito buhat ng kalmadong boses. Napakasinungaling mo. He seems clueless. Please enlighten me. Ano na naman bang nagawa ko ngayon, Elizabeth, para magalit ka sa akin ng ganyan at nagawa mo pa akong sampalin? Anito sa akin. Ang sabi mo, walang nangyayari sa inyo ni Eleanor, pero malalaman-daman ko kasama kanyang nag-in sa isang motel. Umawang ang bibig nito. Kunot noong tinignan ako. What are you saying? Motel? What? Wait, give me a minute to process this on my head. Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin, Elizabeth? Do you have any evidence na ako ngayon? Why would I go with Eleanor in a motel ngayong may asawa ko? He answered through puzzled questions. Oh please, bakit di ka na lang maging totoo sa akin, Hector? Bakit ka nagsisinungang pa rin? Ani ako rito. Pinaamin mo ko sa bagay na hindi ko naman ginawa. Inaakusahan mo ko na nagsalo kami ni Eleanor sa motel? Bakit? Nakita mo ba?
May litrato ka? Let me see it. I hitch my breath habang sinasalubong ko ang nagtatanong niyang mga mata. Ibig bang sabihin nagkamali lang si Enzo ng lalaking nakita? Hindi yon si Hector? Wala kang maipakita? So tell me, who gave you the wrong info? I will take him down. He asked with a threat. Di ako makapagsalita, lalo nang lapitan niya ako, sabay hapit niya sa bewang ko. Who gave you the wrong info, baby? Tanong muli nito na halos pabulong na. Enzo, I had a lunch meeting with him. Kanina, sagot ko at naramdaman ko ang bibig nito sa tapat ng tenga ko. He is breathing on my neck. Huh? You met him again? Hinapit niyang lalo ang bewang ko nang mas mahigpit pa. That was just a lunch meeting. Bawi ko. Naniniwala ka sa mga sabi-sabi lang. Aamin ako kung may mapapakita kang ebidensya at kung mahuhuli mo ko sa akto na ginagawa ko ngayon. Anito, hindi naman malabong mangyari sa inyo ni Eleanor, gayong napaka-sweet ninyong dalawa. Sobrang dungis ko nga pala talaga sa isip mo, Elizabeth. Napakaruming lalaki. Hindi ako desperadong lalaki na mahilig magpadala sa katauhan ni Eleanor. Maniwala ka man sa hindi, nang maging mag-asawa tayo, ikaw na lamang ang naikama ko. And about my gestures kapag kasama ko si Eleanor, ipapaliwanag ko sa iyo. Makinig kang mabuti sa akin. Saan ni Hector at Marian itong pinakatitigan ang mukha ko. I know you have a lot of doubts inside your head, at kasalanan ko rin naman dahil hindi ako naging bukas sa iyo. I don't want you to hate your sister dahil kahit papano, kapatid mo pa rin siya. Kahit hindi ko sinabi at sinakin ko na lamang gusto niyang mangyari. Dahil ang plano ko, hanggang sa mailabas niya ang bata, aayon ako sa gusto niyang gawin ko. He started to explain himself, which makes me shocked to his last sentence. Your sister threatened me that she will abort the baby if I keep my distance from her. At kung ipagpapatuloy ko raw ang kawalang pakialam sa kanya, hindi niya na itutuloy ang pagbubuntis. Then that time, nagbalik sa akin lahat, Elizabeth. The trauma of losing a child makes me weak. I just want that baby to stay alive. Do you understand me? I want that baby to be alive. I don't want to lose another baby because of Eleanor's selfishness. Kaya pilit akong nakikisama at pinakikitunguhan to nang naaayon sa gusto nitong ipakita ko. Mahabang paliwanag sa akin ni Hector. Nang hihina akong napaupo sa sofa. Gusto kong sugudin ngayon si Eleanor sa mga oras na to. Sobra na. Hindi na tama. She threatened my husband by using our baby para makuha lamang ang gusto niya. She is using Hector's weakness. Yun ay ang anak namin. Knowing Hector is eager to have a child, the trauma repeats itself. Pinalaglag ni Eleanor ang sanang anak na nila, and this time, gagawin ulit nito sa anak naman namin. Napakawalang konsensya. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo kong humantong sa matinding paghihinala? I'm almost freaked out at malapit na ako mabaliw kakaisip. Ito lang pala ang dahilan mo. Dahil lang nagbanta si Eleanor? Sana sinabi mo ng mas maaga para naman naintindihan ko. I'm sorry, Elizabeth. Sinarili ko. Inamin kong kasalanan ko rin kung bakit tayo humantong sa ganito at ayokong mag-isip ka pa, kaya ako na lang at isa pa. Kauumpisa mo pa lang ulit sa kumpanya at ayokong ma-stress ka? Ngayon, hindi ba ako stress ha, Hector? Isa lang ang masasabi ko sa iyo. Kung iniisip mo na may nangyari sa amin ng kakambal mo, wala, Elizabeth. Paano kapag sinabi niyang saluhin mo siya? Sa tanong mong yan, para mo na rin akong pinapipili kung ikaw ba ang anak natin. Pero ang sagot ko dyan sa tanong mo, paano muna ako bago ko siya patulan muli sa kama? He answered while he's looking at me directly. Hindi ka natatakot that she will abort it? Simple lang naman ang sagot dyan bilang pambawi, Elizabeth. I will shoot a bullet between her thighs and plus another bullet between her eyes, and I will make sure it's bullseye. 2 buhay kapalit ng buhay niya. Siguradong kahit sa langit ay hindi na tatanggapin ng kapatid mo. Naparunok ako. Gagawin niya ba talaga iyon? His words sent me shivers down through my spine. Naiintindihan mo na ba kung bakit pilit kong hinahabaan ng pasensya ko sa kapatid mo? Kung bakit ko sinasakyan ang gusto niya? Kasi ayoko siyang tapusin dahil ngayon pa lang nasisiguro ko na sa'yo mismong ako ang papastang sa kapatid mo kapag pinalaglag niya ang pangalawang anak ko. His words are marking on my head.
Napanunok ako at hindi ko na matagalan ang nanlilisik niyang mga mata na minsan ko nang nasaksihan.